Muscular. Chillax. Chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So ito ang ating featured e-bike for today, yung bagong 2025 Fido M1 Pro. So short video lang to. So almost the same siya. Kita nyo na from the intro, yung aking dating Fido M1 Pro. So kinostomize ko na yan, kaya medyo marami na rin pinalitan. So itong bagong natin, Fido M1 Pro, ay ganun din, 500 watts. Nakayang tumakbo hanggang 45 kmh at meron tong range na 130 kilometers. So diretso na tayo sa mga nagbago dito. Kitang-kita nyo yung forma muna, very vibrant na yung color. Unlike dati, napaka basic lang ng color. Ngayon very vibrant siya. Yung preno nito naka-hydraulic brakes na dati mechanical brakes lang. Ang handlebar niya ngayon hindi na na-fold kasi parang handlebar na ng BMX ang handlebar niya. Then, yung kanyang fork, naka-dual crown front fork. Then, yung shocks naman niya sa likod, parang mas mas improve compared dun sa dati. Kasi nung dinrive ko to ngayon, talagang mas komportable na. Unlike dati, medyo matagtag pa. And yung gulong niya, kung makikita nyo, medyo parang dalawang color na, hindi na pure black. So, nagdadagdag rin siya, ganda at forma sa e-bike, sa pedal assist bike. Samantalang dati, yung print lang, yung color white. So, punta muna tayo sa bagong branch nila sa Century Mall. So, ito yung kanyang brake lever. Ayan, naka-G-sland. So, kitang-kita nyo naman yung mga pagbabago. Yung sabi ko, yung handlebar niya, parang pang BMX na. So, very vibrant yung kanyang color, di ba? And yung kanyang crown fork, yun yung kanyang front suspension, which is if I'm not mistaken, adjustable din. Then ganun pa rin yung kanyang ilaw, very simple, pero maliwanag naman yan sa gabi. And kanyang gulong, yan 20x4, naka-mags na. Sabi ko, 'di ba, may kulay na rin yung kanyang gulong, hindi na pure black. Then dito sa side, sakit nyo, folding e-bike siya, kaya napaka portable. Then itong seat post niya ay naka rin, quick release. Then Shimano Tourney, kanyang RD. So ito ay naka 1x7. And ang kanyang fenders, ganun pa rin ang itsura, mahaba. And yung kanyang suspension sa likod, ito yung sinasabi ko rin na parang mas malambot siya. Then yung kanyang saddle ay Velo. Yan, kilala ang Velo sa paggawa ng seats na maganda. And kanyang preno. And yung kanyang pedal ngayon ay hindi na foldable. Dati kasi foldable ang kanyang pedal. Then dito naman yung kanyang LCD screen. Yan, medyo mas improved na ng konti kumpara dati. So colored na siya. Andiyan na yung makikita nyo yung kanyang speed, yung kanyang battery level. Ayan. So, meron tong Eco, Sports, and Turbo. Ayan. So, ito naman yung kanyang FD, 1x7, and kanyang thumb throttle, nandiyan dyan naman. Ito yung kanyang adjustan ng front suspension. So, for the full specs, ayan, galing sa kanilang website, andyan na. Pinost ko na para at least meron kayong gustong malaman, nandiyan dyan lahat. Dito sa ating bagong-bagong 2025 Fido M1 Pro. So sa last post dito, meron silang ginawang real range test para dito sa Fido M1 Pro. Ayan Eco Normal Sport. And visit na lang kayo sa mga stores near you. Tapusin ang ating munting vlog. Shout out muna tayo kay Sir Ronnie Cobar
na nasa Washington, USA ngayon. So maraming salamat. If I'm not mistaken, Fido L3 Plus ang kanyang na-purchase from Pop Cycle. Then shout out din kay Sir Eduardo Punsalan. At ang pinurchase naman niya from Pop Cycle is a C11. So again, maraming salamat sa pag-treat mo sa amin ni Sir Newell na tayo nakita. Then, lastly, si Sir Joe Marie, hindi Iliana. What? Joe Marie Flor ng Team Pop Cycle. So again, maraming salamat sa panonood nyo sa ating munting vlog. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.